Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon Pilipinas, ngayon ay araw ng Martes. Mas pinaigting ng kapulisan, katuwang ang AFP at komunidad ang mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang paglaganap ng karahasan at ekstremismo sa probinsya ng Camarines Norte. Sa Barangay Kulasi, Bayan ng Mercedes, pinangunahan ng R2SB Team Kulasi ng Camarines Norte 1st Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Major John C. Villaferte, Force Commander, katuwang ang Philippine Army, ang mga programang nakatuon sa seguridad at
aktibong partisipasyon ng komunidad. Noong April 17, matagumpay na inilunsad ang Sipa ng Kabataan para sa Kapayapaan, Taekwondo Sports Clinic, na naglalayong gabayan ang mga kabataan tungo sa mas disiplinado at positibong pamumuhay. Sa pamamagitan ng basic Taekwondo training, physical fitness activities, at values formation, hinuhubog ang disiplina, respeto at kumpiyansa ng mga kabataan. Layunin din itong ilayo sila sa mga negatibong impluensya at maiwasan ang anumang pagkakasangkot sa karahasan o ekstremistang grupo. Nakilahok sa aktibidad ang mga opisyales ng barangay at BPSO na katuwang ng PNP at AFP sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Nagpapatuloy ang regular na training, mentorship at paggabay sa mga kabataan upang mas mapalakas pa ang kanilang kakayahan at responsableng paghubog bilang miyembro ng komunidad. Kasabay nito, tuloy-tuloy din ang community engagement at information drive sa mga residente upang mas mapalawak ang kamalayan sa kapayapaan at seguridad. Nagsagawa ng joint community activity ang RPSB Team Kulasi kasama ang Philippine Army Civil Military Operations at Mercedes Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Arthur Borja. Nagbigay sila ng mga lecture tungkol sa anti-terrorism awareness at Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na layuning hikayatin ang pagbabalik loob ng mga dating rebelde. Ipinaliwanag din sa mga residente ang mga batas kontra ilegal na droga at karahasan laban sa mga kababaihan bilang bahagi ng pagpapalakas ng kaalaman sa komunidad. Kasabay nito na mahagi rin ng tulong tulad ng bigas at hygiene kits sa mahigit 100 benepisyaryo lalo na sa mga nangangailangang pamilya. Ang mga programang ito ay bahagi ng mas pinaigting na Preventing and Countering Violent Extremism o PCV efforts ng pamahalaan na nakatuon hindi lamang sa seguridad kundi pati sa paghubog ng responsableng mamamayan. Sa tulong ng pagkakaisa ng PNP, AFP at mamamayan, patuloy ang pagtataguyod ng isang ligtas, maayos at mapayapang komunidad. Mula sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Master Sergeant Dianel Pajarillo, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang makabuluhang hakbang tungo sa kapayapaan at kaunlaran isinagawa ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB Team sa Barangay Tarum, Mercedes, Camarines Norte. Bago pa man ang proyekto sa paaralan, matagumpay nang nailatag ang 5 communal garden sa bawat purok ng Barangay Tarum, patunay ng aktibong pakikilahok ng buong komunidad. Nagsimula ang proyektong ito ng RPSB noong January 15, 2026 at patuloy pa rin isinasagawa hanggang sa kasalukuyan na nagdudulot ng positibong pagbabago sa kabuhayan at nutrisyon ng mga residente. Dito sa masamang itinatanim at inaalagaan ng iba't ibang gulay tulad ng talong, kamatis, patola, sili, pipino, sitaw at pechay na nagsisilbing pangunahing pinapukunan ng pagkain ng komunidad. Pinalawak pa ito sa pamamagitan ng proyektong Tanim ng Kapayapaan sa Tarum Elementary School. Katuwang ang sangguniang barangay, BPSO, mga guro at mga magulang na benepisyaryo ng 4Ps. Sama-samang nagtanim ang mga pulisya at komunidad, simbolo ng bayanihan at pagkakaisa. Nagpaloob din ang RPSB team ng mga kagamitang panghardin at punla, kabilang ang mga organikong pataba mula sa Department of Agriculture upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng proyekto. Bahagi ito ng Project Gabay, Ugulayan, Agapay sa Barangay, Alagaan ng Ating Maging Yaman ng Camarines 31st Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Major John C. Villaferte at Team Leader na si Police Senior Master Sergeant John Ray Ramores Santua. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, nagkaroon ng dagdag na kabuhayan, sapat na nutrisyon at kaalaman sa wastong pagtatanim ang mga residente. Higit pa sa simpleng pagtatanim, nagsisilbi itong tulay upang mapalapit ang kapulisan sa mamamayan at mapalakas ang diwa ng bayanihan. Isang inspirasyon na ang kapayapaan ay maaaring itanim, alagaan at anihin sa tulong ng sama-samang pagkilos ng pulisya at mamamayan. Usipunong Barangay Ronil Galigo ng Barangay Tarum, Mercedes, Camarines Norte. Ang gulayan sa barangay na pinamumunuan ng RPSB Tarum ay isang napakagandang proyekto. Ang mga namamarangay ay nagkakaroon ng pagkakaisa at ito ay isang malaking tulong sa bawat mamayan sa pagtutulungan ng bawat isa. Napalago at napaganda ang gulayan. Laking tulong ang dulot nito, lalo na sa mga pamilyang kapos sa pinansyal dahil libre itong ipinamamahagi sa kanila.
Kaya't napakaswerte ng aming barangay dahil natuto na rin silang magtanim sa bawat bakuran ng kanilang mga residente. Kaya po sa RPSB Tarom, maraming salamat po. Patunay na ang proyektong ito na sa pagkakaisa ang kapayapaan at kaunlaran ay tunay na makakamit. Isang inspirasyon na ang kapayapaan ay maaaring itanim, alagaan at anihin sa tulong ng sama-samang pagkilos ng pulisya at mamamayan. Mula sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Master Sergeant Lian L. Pajarillo, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Kasagsagan na naman ng PNP Recruitment 2026. Ano po mensahe nyo sa ating mga police applicants na balak tahakin ang serbisyo publiko, sir? Of course, para sa ating mga PNP applicants, kailangan maghanda silang maigi. Alam naman natin na napakahigpit ng ating regulasyon pagdating sa ating recruitment. May mga observers tayo from NAPOLCOM, from IMEC. Nasisigurado natin na wala yung dati nating proseso na palakasan system. Wala na po yun. So ngayon, ang ating mga PNP applicants kailangan maghanda, magiging matatag, at ready for the interview. Sir, baka may mensahe din kayo sa ating mga police applicants kasi mayroong mga lumalapit sa kanila, magbibigay ng pera para lang makapasok sa PNP, sir. Baka meron kayong gustong bigyan babala sa kanila, sir. Of course, binabalaan natin yung ating mga PNP applicant. Hindi po ginagawa ng PNP ang manghihingi ng pera para makapasok. Ang proseso natin ay mahigpit, no? At gaya na nabanggit ko, meron tayong NAPOLCOM na nag-observe. Wala kaming binibigyan ang PNP, lalong-lalo na sa NCRPO. Walang sinuman ang miyembro ng NCRPO na pwedeng lumapit sa PNP applicants at mag-offer ng kahit magkano para makapasok sa PNP. Lahat ay dadaan sa proseso. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Aktibong nakiisa ang mga tauhan ng Kabugao Municipal Police Station sa isinagawang 3 araw na Youth Development Session ng Local Government Unit ng Kabugao na may temang Level Up Kabataan, Build Your Worth, Own Your Choices, Shape Your Future mula Abril 24 hanggang 26 ng taong kasalukuyan na naglalayong hubugin ang kakayahan, disiplina at kamalayan ng mga kabataan. Ang nasabing aktibidad ay inisyatibo ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mr. Ronnie Campo, Local Youth Development Officer at SK Federation President ng Kabugao na si Honorable Jezreel Jamila C. Enciso para sa mga mag-aaral ng Calyat Integrated School na siyang pangunahing benepisyaryo ng programa. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Brandon U. Batuon, Acting Chief of Police ng KMPS, hindi lamang pinaigting ang area security katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 1505th at 98 Infantry Battalion ng Philippine Army, kundi aktibo ring nagsilbing facilitator ang mga ito sa iba't ibang aktibidad ng programa. Bahagi ng YDS ang paghahati sa mga kabataan sa iba't ibang grupo, kung saan bawat grupo ay may nakatalagang guardian na binubuo ng isang miyembro mula sa PNP o AFP na nagsilbing gabay at tagapayo ng makalahok sa buong duration ng aktibidad. Nagsilbing resource speaker ang mga tauhan ng KMPS sa pagtalakay ng crime prevention at kampanya laban sa iligal na droga na naglalayong mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan at mahikayat silang maging responsable at mapanagutang mamamayan. Dumalo rin sa programa si Vice Governor Honorable Kyle Maria Chelsea Bulot Kunan na nagbigay suporta at inspirasyon sa mga kabataan. Samantala, namahagi rin ng mga linen shopping bag mula sa tanggapan ng Vice-Gobernador ng Apayao bilang karagdagang suporta sa mga kalahok. Patuloy ang Apayao PNP sa ilalim
ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Rigel B. Santa Maria, Provincial Director ng Apayao Police Provincial Office, sa pagsusulong ng mga programang nagpapatibay ng ugnayan at pagtutulungan ng PNP, AFP at lokal na pamahalaan tungo sa kapakanan ng kabataan at pagbuo ng mas ligtas, maalam at responsableng pamayanan. Mula dito sa Kabugao, Apayao, Cordillera, ito ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Naaresto ng mga operatiba ng Vincent's Municipal Police Station ang rank number 10 Provincial Most Wanted Person bandang alas 5:30 ng umaga nitong Abril 27, taong kasalukuyan sa Barangay Kalamunding, Labo, Camarines Norte. Kinilala ang sospek sa alias na Bert, 22 anyos, binata at residente ng Barangay Mangkayo, Vincent's, Camarines Norte. Inaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness na may kaugnayan sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang warrant ay pinalabas noong Abril 24, 2024 na may piyansang 100,000 piso. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Vincent's Municipal Police Station ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon sa kaso. Patuloy ang kampanya ng kapulisan laban sa kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Muling paalala ng kapulisan, makipagtulungan sa mga autoridad at agad na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa inyong lugar. Sa pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad, patuloy na naninindigan ang kapulisan katuwang ang mamamayan upang mapanatili ang hustisya at kapayapaan sa buong Camarines Norte. Mula sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako si Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nakisa ang mga miyembro ng Special Action Force sa isinagawang bloodletting activity at pre-operation tuli sa Barangay Maria Cristina, Iligan City nitong Abril 26 taong kasalukuyan. Aabot sa 150 kabataan ang nabigyan ng serbisyong libreng tuli at nakakolekta ng 43 bag ng dugo sa mga voluntaryong donor. Naging matagumpay ang programa sa tulong ng PNP SAP. Iba't ibang ahensya at organisasyon, nagbigay rin ng suporta si Vice Mayor Wekwek Uy sa pamamagitan ng pamamahagi ng 20 sako ng tigli 5 kilong bigas bilang pasasalamat sa mga blood donor. Ayon sa mga organizer, ang aktibidad ay patunay ng epektibong pagtutulungan ng komunidad at kapulisan sa pagsusulong ng serbisyong pangkalusugan at malasakit sa kapwa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at mararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Muling nagtagisan ng talento ang 19 na pulis mula sa iba't ibang panig ng bansa sa The Singing Cups of the Philippines for a Cause Season 2. Isang patimpalak na naglalayong ipakita ang kahusayan ng pulis hindi lamang sa pagpapatupad ng batas kundi sa sining ng pag-awit. Ang mga kalahok na pawang mula sa iba't ibang police regional offices ay magsisilbing kinatawan ng kanilang mga rehiyon at magpapamalas ng dedikasyon hindi lamang sa kanilang tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas, kundi pati na rin sa pagtulong sa kapwa. Naging matagumpay ang programa sa tulong ng mga membro ng PNP OLC-FI sa pangunguna ni Ms. Mary Rose Nartates, ang National Advisor, at Mrs. Lailani S. Alba, ang President ng PNP OLC-FI, at mga Regional Directors at matataas na opisyal ng PNP. Ang purpose nito is to share their talents. Through talents, we get sponsors, and through sponsors naman,
Sila ang nagsusuporta sa PNP OLC Foundation sa mga projects namin, sa mga pinamimigay namin mga financial assistance para sa mga police at mga dependents nila na may mga karamdaman, most especially cancer and critical illnesses. Tinanghal bilang kampyon, walang iba kundi si Police Master Sergeant Norman Wileman III mula sa Police Community Affairs and Development Group. Nasungkit naman ang first runner-up ni Police Corporal Ana Rose Datanagan mula sa Police Regional Office 11 at tinanghal na second runner-up si Police Master Sergeant Emeline Balagot mula sa Police Regional Office 13. Ang third runner-up naman ay mula sa Police Regional Office 6 na si Police Corporal Maria Sabrina Doronilla. Ang fourth runner-up naman ay si Police Master Sergeant Procopio Cote Pabillar ng NCRPO. At ang fifth runner-up ay si Patrolman Christian Samonte ng Police Regional Office CAR. Maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta at nanood po ngayong gabi. Especially po sa aking pamilya, sa aking asawa, kay Lord na nagbigay po ng blessing na ito. Maraming salamat po. At sa PICA-G, buong PICA-G family po, sa ating director, kay Ma'am Guzman po, maraming salamat po. Magagaling po lahat ng mga contenders, lahat po na nakalaban ko. At ito po ay blessing lamang po galing sa taas. Maraming salamat po. Sobrang saya ko po at ngayon pa lang po ako makakahinga ng maluwag. Thank you very much po. First of all, congratulations, love. Deserve mo. Nakita ko lahat ng hirap mo simula sa practices, yung kaba mo, hindi ka halos nakakatulog ng tama dahil nga sa grabe yung overwhelming feeling mo. And I thank God for the God-given talent that He provides. And also, syempre, sa lahat ng mga sumusuporta sa'yo, sa lahat ng naniniwala, simula sa pamilya natin hanggang sa mga ka-work mo na lagi talagang naniniwala sa God-given talent mo. And para naman po sa upcoming na seasons ng Singing Cups, naniniwala po ako na this is a good opportunities, talent show para mas mapakita pa po yung mga talentadong police officers po. And God bless po everyone and we will continue to support. Ayan, we will continue to support Singing Cups po. God bless PNP po. Ang hirap kaya, tama sinabi ni Madam na talagang napakagagaling. Wala kang pwedeng itapon kasi kaya nga sila grand finalists all, no? Kaya lang sadyang talagang kailangan mayroong one hit, pwedeng lahat nasa harap, no? We are very proud of you. Emote na naman ako. We're very proud of you. Kanina, ang ingay namin ng mga judges kasi ang gagaling nyo talaga. Sabi ko namin, ano ba itong mga to? Bakit ganito sila? Unique, very unique voice quality. Very good storytelling. At yung colors, yung lahat ng aspects ng inyong mga boses, ginamit nyo yung buong range. From low to high, from soft to loud, from lahat ng emotions na pwede ipasok, pinasok nyo na. Kaya nakakatuwa. It's one entertaining evening because we really enjoyed everything that you did tonight. Congratulations sa inyong lahat. Ayon sa Philippine National Police, layunin ng programa na hindi lamang ipakita ang natatagong talento ng mga pulis, kundi makalikom din ng suporta para sa mga napiling benepisyaryo. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng organisasyon na palakasin ang ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng sining at malasakit. Patunay lamang na ang tagumpay ng programa ng kapulisan ay may talento at puso. Hindi lamang serbisyo, kundi pati sining at malasakit sa kapwa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Multipurpose Center sa Campo Crame, ako si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Pinuri ng National Police Commission ang Southern District Highway Patrol Team ng PNP Highway Patrol Group matapos tanggihan ng alok na 200,000 pisong suhol sa isinagawang anti-carnapping operation sa Pasay City noong ika-16 ng Abril. Sa operasyon na aresto ang 2 dayuhan matapos matukoy na gumagamit ng peking plaka ang kanilang sasakyan sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Sa gitna ng operasyon, sinubukan umano ng mga sospek na suhulan ng mga pulis kapalit ng kanilang paglaya. Ngunit pa rin itong tinanggihan ng mga operatiba dahil dito kinilala ng NAPOLCOM ang katapatan at integridad ng mga pulis na nagsisilbing huwaran sa hanay ng kapulisan at nagpapatibay ng tiwala sa publiko sa law enforcement. Ang pagkilalang ito ay nakaangkla sa PNP Focus Agenda, partikular sa integrity monitoring na layong palakasin ang disiplina, pananagutan at dangal sa serbisyo. Patuloy namang hinihikayat ang lahat ng kawani ng PNP na panindigan ang integridad at tapat na paglilingkod upang higit pang mapalakas ang tiwala at suporta ng mamamayan sa kapulisan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nahulikam ang pagtakbo ng mga Police Pasig Tactical Motorcycle Rider Unit habang akay-akay ang isang babae na nawalan ng malay sa kahabaan ng Serimundo, Barangay Maybunga, Pasig City. Ang mga nasabing Pasig Police ay kinilalang sina Police Master Sergeant Villoso, Police Corporal Suryo at Patrolman Tagle. Ayon sa ulat, habang nagsasagawa ng patrolya malapit sa pinangyarihan ng insidente, ay napukaw ang atensyon ng mga pulis sa babaeng humihingi ng tulong. Katrabaho ito ng babaeng nawalan ng malay. Agad nila itong nilapitan at hindi na nagdalawang isip. Mabilis na aksyon ang isinagawa ng mga nasabing Pasig Police na nagsalba sa isang buhay at pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Nadala agad sa pinakamalapit na ospital ang babae at nabigyan ng karampatang atensyong medikal. Ang mabilis na responde ng mga Pulis Pasig ay nagpapakita ng kampanya ng PNP sa ilalim ng kanilang programang Serbisyong Mabilis, Tapat at Nararamdaman na naglalayong hindi lamang mapanatili ang kaayusan kundi maging handa rin sa anumang emergency sa lansangan. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mariing kinundina ng Philippine National Police ang insidente na kinasasangkutan ng isang pulis at itinalagang driver ng Mobile Patrol Unit matapos kumalat sa social media ang viral video ng kanilang umano'y paglabag sa batas trapiko at paglalagay sa panganib ng publiko. Ayon sa PNP, kanilang iginalang ang ginawang aksyon ng Land Transportation Office, kabilang ang pag-issue ng show cause order laban sa mga sangkot. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang PNP sa LTO kaugnay ng isinagawang investigasyon. Naninindigan naman ang PNP sa kanilang pangakong pananagutin na ang mga lumalabag sa loob ng organisasyon at panatilihin na ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng responsable at malinaw na aksyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Number 2 most wanted person sa probinsya ng Mountain Province, arestado. Naaresto ang isang 55 anyos na lalaki sa sinagawang operasyon ng mga pinagsanib na puwersa ng kapulisan sa bayan ng Paracelis Mountain Province noong ika-24 ng taong kasalukuyan. Ang suspect ay top 2 sa top 10 most wanted person sa provincial level para sa ikalawang quarter ng 2026. Siya ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng isang hukuman kaugnay sa paglabag sa Section 5 na may kaugnay sa Section 6 ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Wala ring inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Naging matagumpay ang operasyon sa pamamagitan ng magkatuwang na aksyon ng Paracelis Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain John P. Ngawit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Investigation and Detection Unit ng Mountain Province Police Provincial Office, Mountain Province Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 14 at ng Regional Intelligence Division ng PROCAR.
Ang tagumpay na ito ay sumusuporta sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa kriminalidad at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Mountain Province, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marjorie Nitim, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang babae matapos maaktuhan sa iligal na pagbebenta ng kahoy sa Ligaw City, Albay. Ayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 5, nadiskubre ang iligal na aktibidad ng suspect sa pamamagitan ng cyber patrolling. Natunto ng Facebook account nito na nagbebenta ng lumber na pinaghihinalang iligal ang pinagmulan. Upang makumpirma ito, nakipagtransaksyon ang mga operatiba sa suspect hanggang sa magkasundo sa isang meet-up na naging dahilan upang ikasa ang isang entrapment operation. Sa tulong ng Ligaw City Police Station, matagumpay na naaresto ang suspect na nahaharap ngayon sa paglabag sa Presidential Decree 705 o ang Forestry Reform Code of the Philippines. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na siguraduhing legal at may permit ang pagbili at pagbebenta ng mga produktong kahoy, lalo na sa online platforms. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa temang Planted with Purpose, Bang Youth Arise, ang Ifugao Police Provincial Office sa pamamagitan ng Revitalized Police Barangay Team ay matagumpay na nagsagawa ng 2 araw na Youth Development Session na ginanap sa Barangay Hall ng Baang Hunduan, Ifugao nitong ika-23 hanggang ika-24 ng Abril taong kasalukuyan. Ang inisyatiba ay pinangunahan ng Sangguniang Kabataan ng Baang sa pamumuno ni SK Chairperson Honorable Jeremiah Paclio, katuwang ang mga barangay official sa pangunguna ni Barangay Captain Evangeline Pelahio at ng RPSB team mula sa 1st Ifugao Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Dwight L. Fagian, ang Unit Force Commander, RMFB 15 Provincial Drug Enforcement Unit at ang Hunduan Municipal Police Station na nagsilbing facilitators at resource speakers. Tampok sa aktibidad ang mga inspirasyonal na mensahe mula kay Barangay Captain Pelahio, gayon din ang mensahe ng mga panauhin mula sa Ifugao Police Provincial Office na kinatawanan ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey B. Vicente, Chief Police Community Affairs and Development Unit. Kaya naman, hinikayat ko kayong lahat na huwag magpaloko at huwag magpalinlang, huwag sumanib sa mga grupong tumutulig sa gobyerno. Ang mga kalahok ay sumailalim sa isang serye ng aktibong talakayan sa mga pangunahing issue sa lipunan tulad ng anti-illegal drugs, anti-bullying, gender sensitivity, alinsunod sa Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act at anti-terrorism awareness. Kasama rin sa sesyon ang mga interactive na aktibidad tulad ng paggawa ng banner, group activities, team building at isang makabuluhang tree planting activity upang itaguyod ang kamalayan sa kapaligiran at pakikipag-ugnayan sa komunidad. May mga seminar din tayong kinakandak para sa kanila para mahubog ang kanilang leadership skills. Nagtapos ang programa sa isang madamdaming pagbabahagi ng refleksyon at ng mga aral na kanilang natutunan mula sa aktibidad. Nakakatulong po itong youth development session, most especially dito sa mga youth kasi nagbibuild ng confidence as a kabataan and nagiging more responsible tayo sa mga aktibidad dito sa ating barangay. Ang aktibidad ang patunay sa pangako ng pambansang pulisya sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at mga stakeholder upang hubugin ang mga kabataan na maging aktibo at responsableng miyembro ng kanilang komunidad. Mula dito sa Baang Hunduan, Ifugao, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Romel Pilor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Kulungan ang binagsakan ng isang magsasaka matapos na makumpiskahan ng iligal na baril, magazine at mga bala sa isinagawang operasyon ng pulisya sa isang barangay sa Libon, Albay, pasado alas 6:30 noong ika-21 ng umaga, taong kasalukuyan. Sa ulat na tinanggap ni Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Noel Donato Nunez, kinilala ang nadakip na si alias Bong, 42 anyos at residente ng naturang lugar. Ayon kay Police Colonel Nunez, armado ng search warrant na inisyu ng korte sa Ligaw City ang pinagsanib na puwersa ng CIDG Albay bilang lead unit 93rd SAC PNP Staff, katuwang ang Regional Intelligence Unit 5 at ng Albay Police Provincial Office
Libon Municipal Police Station sa direktang supervisyon ni Police Major Christian I. Brual, officer in charge, nang puntahan ang bahay ng suspect. Habang isinasagawa ang paghahalughog, natagpuan sa bahay ng suspect ang isang kalibreng 45 baril, isang perasong steel magazine at 3 pang bala. Ang kabuuan ng operasyon ay sinaksihan ng 2 halal na opisyal ng nasabing barangay. Ang suspect ay kasalukuyan ng nasa kustodiya ng CIDG Albay para sa nararapat na proseso at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula po dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tayo po ay muli na namang magkakasama-sama sa ating programang Pulis at Komunidad dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Sari Bernales. At ito ang programang Pulis at Komunidad. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At para sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo o sumbong, bukas po ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag sa Unified 911 o di kaya ay pumunta sa pinakamalapit ng himpilan ng pulisya sa inyong mga lugar. Kung mayroon naman kayong sumbong o reklamo tungkol sa iilang pasaway at abusadong pulis, maaari kayong kumontak sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng DWDD AFP Radio. At bago po tayo magsimula ay binabati po natin ang aming Director ng Police Community Affairs and Development Group. Walang iba kundi si Police Brigadier General Vina H. Guzman. At binabati din po natin ang Command Group ng PICAG. Simulan na natin ang mga balita ngayong hapong ito. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNP correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Martes, dito pa din sa programang Pulis at Komunidad, dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mula po dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako po si Patrolwoman Sari Bernales. At ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito ang Pulis at Komunidad. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.